Okay lang yan. Kailangan natin matapos. Kailangan natin bilisan para sa research natin sa sige na. Pero teka, nagugutom ako. Pero kain mo tayo. Girls, door of the people. Gusto mo kumain, give kayo sa labas. Okay? Tama nga naman. Bumili na kayo ng bibili. Ako na maghahanap ng luto para mas nilaro natin yung research natin. Taro sila! Abuli! Alias! Ginong Ibarra, bakit hindi tayo magplano? Pagpalitin natin mga damit nang sa gayon maniglang natin ating mga kalaban. Ngunit Elias, maaari kang mamahamak. Ngunit wala nang ibang paraan, Ginoo. Magtiwala ka lamang. Pagtapos natin magpalit ng damit ay mag-iba tayo ng landas, ikaw sa papuntang kagubatan at ako naman sa kapatagan. Hindi ako sangayon sa iyong plano. Maaari kang malagay sa panganib. Ngunit wala nang ibang paraan, Ginoo. Mag-iingat ka at umayo. Buenos dias, Doña Victorina. Buenos dias, Kapitan Tiago. Bakit hindi natin bilisan ang paglalayag sa Pabortabo? Ginang, napakababaw po kasi dyan. Kung ating bilisan, tayo maglalagot sa mga kalero. Talaga bang walang malinis na lawa sa kalupaan dito? Totoo lang, ito ay madaling lunasan. Hindi ko lubos maisip na isa man sa inyo ay walang nakaisip na maghukay ng matuwid na kanal magmula sa Laguna patungo sa Maynila at isara ang Ilog Pasig. Sa ganoong paraan, mas mapapadali ang paglalakbay at mas makakatipid pa tayo sa lupa. Ngunit Ginoong Simon, saan tayo kukuha ng maraming salapi para sa mga manggagawa? Bukod pa riyan, maraming nahin ang masisira. Ngayon ko studio, hindi na natin kailangan ng mga manggagawa sapagkat ang mga bilanggo mismo ang gagawa nito para sa atin. Ngunit wala na tayong bilanggo. Kung gayon, ang mga mamamayan, mapabata man o matanda, mapababae man o lalaki. Ginoong Simon, hindi ako sumasakal. Wala lamang kami nagulo. Kaguluhan. Ikaw, Basilio. Buenos dias, Kapitan. Kamusta nga pala ang pagkatag na Akademya ng Castilla? Mabuti naman po, nakahanda ng mga guro at mga paaralang gagawin. Sa aking palagay, di matutuloy yan sapagkat di sang-ayon si Padre Sibilio. Ngunit niragalo namin siya ng 2 kabayong kastanyo. Nang sa ganun ay mapapayag namin siya. Nangako siya na tutulungan niya kami.
Ngunit saan kayo kukuha ng pondo para rito? Mag-aambagan ng mga mag-aaral at ang mga profesor naman ay hati sa Kastila at Pilipino. Si Makaraig naman ay kaambag ang kanyang sariling bahay. Mabuti naman kung gano'n. Sana kayo magtagumpay. Kayo yung mga mahusay na estudyante. Paano? Buwan na sa itaas. May baho kayo sa gani. Kamusta naman na yung kasintahan sa Paulita? Ngunit teka, ikay namumula, huminahon ka. Talaga nga naman kaibig-ibig ang iyong kasintahan. Bukod na sa mayaman, maganda pa. Kaso nga lang, lagi niya kasama ang ganyang masunit na tiyahin, palibasa ay matanda na. Mga Ginoo, tila kayo nagkakatuwaan. Ano ba ang inyong pinag-usapan? Maaari mo ba kami sali sa inyong usapan? At ikaw, Basilio, anong ginagawa mo rito sa bayan? Ikaw ba'y nagbabakasyon? At sino naman itong kasama mo? Tama nga, Ginoo. Ako nga yung nagbabakasyon. Siya nga pala si Gani. Siya ay kalapit ng bayan. Hindi mo ba siya nakikita sa kanilang bahay? Pasensya na, Basilio, ngunit ako ay hindi nadadala sa bayan. Sapagkat ang mga tao doon ay hindi naman bumibili ng aking alahas. Ngunit Ginoo, hindi ibig sabihin na hindi kami bumibili ng iyong alas ay kami ay mahirap na. Sadyang hindi lang kami bumili ng mga gamit na hindi naman kailangan. Ngayon, heto. Saluhan niyo ako sa pag-inom ko ng serbesa. Minum Ginoo. Ngunit hindi kami uminom ng alak. Hindi uminom ng alak? Hindi ba sabi ni Padre Camora na masama ang laging tubig ang iniinom? Pabatid mo na rin kay Padre Camora na ang tubig ay tunay na tayo na mapapabuti. Hindi tulad ng alak o serbesa. Ang tubig ay nakamamatay ng apoy. At kapag ito'y pinainit, ito'y magiging singaw. At kapag ito'y nagalit, ito'y magiging magwak at hanggang pumatay. Mahusay yung sagot, Iho. Bueno, sa Gani, Basilio, ako di muna na. Salamat sa inyo, mga Ginoo. Bilang tapang mo yung sagot, Halos kinatatakutan ko nga. siya ang tinatawag na kayo mangging kardinal. Siya ang sangguniang kapitan ng general. Oh, Ginoong Simon, saan ka na ron? Sayang hindi mo nakita at napagmasdan ng magagandang tanawin. Doon ko studio, ako hindi nagtatago. Sa katunayan, ako'y nakakita ng mga ilog at mga magagandang tanaw. Padre, naalala mo pa ba ang patay sa pangpang noon? Ito nga ay aking naririnig lamang. Kapitan, alam niyo ba kung saan banda namatay ang nagngangalang Nibara? O Gibara nga ba yan? Ibarra? Crisostomo Ibarra ang kanyang pangalan. Paano nga ba nangyari yon? Nasaan na nga ba siya? Ayon sa mga Guardia Civil, tumatakbo sila Crisostomo Ibarra at Elias at napatay nila si Crisostomo Ibarra. At ngayon, 13 taon ang nakakaraan na mangyari yun. Alam mo anak, sa susunod na kaarawan mo ay maaari ka magsuot ng saya. Talaga po, Tay. Telesporo, Cabezang Tales. Butit narito ka. Magandang araw, Padre. Ano ba yung paglilingkod ko sa inyo? Nais namin magpaalam sa inyo na kailangan nyo magbayad ng buwis. 200. Sabi nyo ba magbabayad ako sa sarili? Pait? Sapagkat nagkamali ka na pagbabayad ng buwis sa nagdaang 13 taon. Ngunit nilimasan ko ang mga pulubi upang hindi nila ako perwisyuhin. Limusan, ito'y naiiba sa iyong pagpapabaya. Wala ka ng karapatan sa lupaing ito, Cabezang Tales. Dati maliit na halaga lamang yan. Ngayon 200 piso na. Abay, napakalaki naman yan. Hindi! Nalaban ako! Hulihin siya at gawing kawal ang kanyang anak. Itong bata ka. Ikaw ba si Huli, ang anak ni Cabezang Tales? 500 ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang iyong ama at ang iyong kapatid. Patawad, ngunit ito lang ang solusyon para matapos ko ang aking ama at ang aking kapatid.
Inay, matagal ko na pang hindi nadadalaw ang inyong buntod. Naalala ko pa kung anong klaseng trahedyang ang nangyari sa atin noon. Buti na lang, nakilala ko si Kapitan Tiago sa Manila. Ako'y kanyang pinag-aral. Lahat gagawin niya upang ako yung matuto. At ngayon, ako yung malapit nang matapos sa medisina. Sana nakikita mo tuloy. Ginoong Simon? Ngunit, ano ginagawa niya dito sa puntod ng aking ina? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyong naalala, nagkita tayo dito 13 taon nang nakalilipas. At kung hindi ako nagkakamali, kayo si Crisostomo Ibarra, nasa pagkaalam ng lahat, patay na. Isang nakakamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking kamay? Ngunit ibang pagkakakilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Ang pagkakatuklas mong ito sa aking lihim ay isang malaking banta sa akin. Ang maaaring pagkabunyag nito ang sisira sa plano ko. Sa plano kong paghihiganti. Sa plano kong matagal ko nang pinaghandaan. Ginoong Simon, noy hinatulan kayong filibustero at dahil doy kayo napakulong, muli nyo ba itong hahayaan mangyari? Walang ibang nakakaalam nito maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka sa aking landas ay mananatili ito isang lihim. Madaling palabasin na napatay ka ng mga tulisan sa loob ng gubat na ito. Kung gayon, nagkamali pala ako ng pagkakakilala sa inyo, Ginoong Simon. Totoong ako'y naparito. May 13 taon na ang nakararaan upang dakilain ang isang kaibigan na inilaan ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga mapang-api. At ngayon, nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi kong akalaing ang lason na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ibang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Ang wikang ito magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pangbansa. Aanin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Hindi, Ginoong Simon. Mali ang inyong iniisip. Sa simula pa lamang, akin ang nasaksihan ang inyong lupon. Ang mga kabataang naghahangad na itatag ang akademya. Hahayaan kitang mabuhay, Basilio. Kahit na alam ko ang nakataya dito ay ang katuparan ng aking mga plano. Hahayaan kitang mabuhay. Sumama ka sa akin. Sabay nating isakatuparan ang aking mga plano laban sa mga mapang-api. Salamat sa pagtitiwala, Ginoong Simon. Ngunit, ako man ay may mga pangarap din. Gusto kong makapagtapos. Gusto kong maging isang doktor. At ano ang iyong mapapala kung ikaw ay makakapagtapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang masaya ang mga tao? At ano, iyon na lamang bang hahayaan ang iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa na tinatapakan ng mga taong siyang mismong pumatay sa kanila? Ginoong Simon, wala silang magagawa. Hindi nila kayang ibalik ang kanilang mga pasya sa buhay sa aking mga kapatid at ina. Hayaan natin silang matahimik. Wala rin naman akong magagawa sa paghihiganti. Pareho lamang tayo ng karanasan, Basilio. Ganyan din ako noon. Ipinagwalang bahala ako ang lahat. Ngunit sa pagwawalang bahala na ito, ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang kanilang kamumuhian. Ako pa ang kamumuhian? Sa lahat na kanilang ginawa sa akin? Natural lamang sa tao na magalit sa kanyang nasaktan. Lumalalim na ang gabi. Basilio, bumalik ka na sa inyo. Hindi ko hinihiling na iyong itago ang akin lihim. Dahil kahit ihayag mo ito, tiyak kong hindi ka nila paniniwalaan. Gayunman, kung sakaling magbago ang iyong isip, hanapin mo lamang ang aking bahay sa may eskolta. Tama kaya ang aking ginawa? Bahala na! Mamatay ang mahihina! At matira ang malalakas.
Kaunting tiis na lang. Malapit na ako sa tagumpay. Kaunting tiis na lang. Si Makareg na lamang ating hinihintay. Oh, ayun na pala siya. Kaninang umaga ay nagpakita ako kay Padre Henry. Tagalin niya sa akin na pinag-uusapan ng lahat. Ngunit ang lahat daw ay butol. At hinayaan nilang mataas-taas ang para ng primary o makaldesisyon. Kung sabi niya ay si Don Bustillo na ilang sangguning lupon ang siya magdedesisyon. Paano mo mag-desisyon sa akin? Huwag niyong paintulutan yan, Gobernador General. Ang mga namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ang pananalig. At ang ito ay mga alagad ni Padre Fernandez. Si Sigani ay mabuting estudyante. Sa tingin ko, sila ay dapat paintulutan. Sa tingin mo, Ginoong Simon? Ngunit, General, ang wika ay sa unang Awa-awang mga estudyante. Senyor Simon, nandito na pala kayo. Halina tayo magsalo-salo. Maraming salamat, senyor. Ngunit ako'y nakapag-apunan na. Ganun ba, Senyor Simon? May alak dito. Ika'y inom. Maraming salamat, Hiroga. Ah, Hiroga, nasa na nga pala ang 9,000 pisong iyong inutang? Ginoong Simon, ako'y wala ng pera. Ako lugi na. Marami ring utang sa akin na hindi ko masingit. Kung gayo'y ganito na lamang, Hiroga, papawasan ko ng 2,000 ang iyong utang sa akin. Kung ako'y pahihintulutan mong ilagay ang aking mga armas sa iyong bodega. At kung magkaroon man ng pagsisiyasat, huwag kang mag-alala. Papalipat ko ito sa ibang lugar. Hindi ba't mahirap at mapanganib yun, Senyor Simon? Huwag kang mag-alala, Hiroga. Ako ang bahala sa iyo. Sa oras ng kagipitan, ako'y maaasahan mo, kaibigan. O siya, Senyor Simon. Ikaw nang bahala dyan, ha? Silvio, ang lagay ni Kapitan Tiago. Halos hindi na tumitibok ang kanyang pulso. Wala na rin ganang kumain. Pinagpapawisan siya ng malamig kung madaling araw. Talamok ng lason sa kanyang katawan. Maaaring bukas, makalaway mamatay na. Parang tinamaan ng putik. Isang munting dahilan. Sulak ng kalooban. Kung pagkainis, ay kakamatay niya. Pagkainis, gaya ng Pilipinas. Ang lalong nagpapahinga sa kanya ay ang panaginip ng pagkatakot. Basilio, tulad ng pamahalaan, pakinggan mo ako. Ang bawat sandaling ito ay mahalaga. Sa loob ng 1 oras, sisiklab ang himagsikan. At ang himagsikan ito ay magsisimula sa ugat ko. Kinabukasan, wala nang paaralan. Wala na rin pati ang mga pamantasan. Ang natitira na lamang ay dugo at patayan. Basilio, kasama ko sa Kabesang Tales na magaganap na ilagsikan. At Basilio, ako ay narito upang ihandog sa iyo ang isang kamatayan o ang isa pang kinabukasan. Pinagsaman? Basilio, nasa akin ang kamay ng pamahalaan, ang Gobernador General. Nagpasya ka, Basilio. Ang kasama ko si Kabesang Tales, nasa ibaba siya at naghihintay. Basilio, pinamunuan ko ang himagsikang ito. At ikaw ang mamumuno sa pangunguna sa pagtakas ni Maria Clara sa kumbento. At ang tanging paraan na lamang upang makalaya si Maria Clara ang himagsikang ito dahil ito ang bumukas ng pinto ng kumbento. Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Matagal ko nga siya hinintay at ako'y muling nagbalik para sa kanya. Ngunit, huli na kayo. Huli? At bakit? Sapagkat si Maria Clara ay patay na. Si Maria Clara ay patay na? Paano ito nangyari? Papaano? Totoo siya sabi ko ginawin. Hindi totoo yan. Si Maria Clara ay buhay pa at kailangan niyang mabuhay.
Naduduwag ka lang kaya mo yan sinasabi. Hindi siya patay at ngayong gabi ililigtas ko siya. O bukas ng umaga, ikaw ang mamamatay. Ito ang sulat na Padre. Tungkol sa nangyari kay Maria Clara, wala tayong magagawa. Kung di tanggapin ang katotohanan, yan din ang dahilan kung bakit nagwala si Kapitan Charles. Namatay. Namatay nang hindi ko man lang nakita. Si Maria Clara ay namatay nang hindi nalalamang ako'y muling nabuhay para sa kanya. Kaakaawang lalaki. Ako nga, Kapitan Diago. 13 taon, malayo sa bayan. Ako'y umaasa, hinintay. At nang hindi ko matutuwid ang iyong kamalian, Inilit mo si Maria Clara na ikasal sa dahilan. Hindi mo balang na hindi mo kayang ligtahan ang kanyang buhay. Anak ko. Yung anak, si Maria Clara. Ikaw lamang ang tumayong ama niya. Ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Para. Basilio, saan niyo dadalhin ang aking kasintahan? Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Hindi maaari. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Hermana Bali, anong maaari natin gawin? Hindi siya maaari makulong. Si Padre Camorra lamang ang aking naiisip na mahingan ng tulong. Halina, sasamahan kita. Sandali, Hermana. Magbago ang aking puso. Baka maaari ko tayong tutulong sa ibang araw ng laban siya para. Ngunit, dawit na tayo. Ipagpatuloy na natin ang pakikipag-usap para rin naman ito kay Basilio. Ngunit, Hermana. Halina. Gandang araw, Padre. Dahil po para kayo. Narito po ako kasama ang aking pamangkin. May nais po siyang hilingin sa inyo. Magandang araw po, Padre. Halika sa aking silid at doon natin pag-diskusyonan ang nais kong sabihin. Iya, ikaw ay mamupo. Padre, nais ko po sanang humingi ng tulong sa inyo. Patungkol ba ito sa papakulong kay Basilio? Opo, Padre. Hindi dapat siya makulong. Wala siyang kasalanan. Tulungan niyo po akong makalaya ang aking kasintahan. Maaari kitang tulungan. Huwag kang mag-alala. Pagsapit ng umaga ay may lalabas na natin ang iyong kasintahan. Ngunit huli, ito ay may kapalit. Ngunit, Padre. Ano po kapalit, Padre?
araw. Alam kong naging masama akong anak at kapatid. Kung napapaka aking sarili, nakalimutan ko na meron pa akong dapat ipag-ipatin. Pinastang ang aking kapatid, pinaharapan ang aking tila pinaparasaan ako ng Diyos. Ang lahat ay naaalala ko pa. Nararamdaman ko lang puro galit at paghihiganti. Kaya Ginoong Simon, ako'y sasama sa iyo. Tama ka, Basilio. Kailangan mo purasan ang mga mapangak at mga sinungaling. Ang mga damdaming dinigis, mga kasiriang naiambak at mga paghihirap na hindi nasuklian ng katarungan. Ngunit paano Ginoo? Sandali, dinamita ba yan? Oo, ito ay dinamita. Sa ikalawa ay kakasalang anak na Don Palaez at magkakaroon dito ng pista. At ang lamparang ito ay magsisilbing liwanag, ngunit sa sandaling oras lamang. At pagkatapos nilang sindihan ang lampara, ito ay sasabog. At ito ang magsisimula ng himagsikan. Ngunit anong gagawin ko, Ginoong Simon? Gagawin mo. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dadalhin mo sila sa bahay ni Quiroga sapagkat doon nakatago ang aking mga armas, baril, at mga pulbura na gagamitin sa himagsikan. Mapanganib ang ating gagawin, Basilio. Mag-iingat ka sa ating plano. Mahal ko, sa araw na ito ay nagsisimula tayo ng bagong yugto sa ating buhay. Para sa dalagang walang kasing ganda, amoy roses ang alimuyak kung nanay. Ipinapangako ko na ako ay magiging matapat. Mapalin lang di hahayaan Sa ating pangako sa isa't isa at sa harap ng Diyos. Itong liham na umaasang mata mong makabasa, handang gawin lahat, maging pamilya'y hilikawan. Ngayon lang nakadama ng wagas na pagkamanghang, hiling ka lang. Hindi kita pababayaan sa lahat ng hamon at pagsubok na ating mararanasan. Tayo na sana dalawa, siyang huli at hanggang isa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawala. Nakailang tula na, ba't tila di napupunan ang tangi kong hiling. Mamahalin kita sa lahat ng sandali ng ating buhay. Talaga ba ganito ang solusyon ni Don Custodio? Ang baga na tabulo ay para sa akademya? Parang hindi ata makakaroon nito. Sumasang-ayon ako. Akala ko pa naman yung kakatay ng akademya na Ligakas nila. Ngunit hindi pa rin pala. Noon wala nang mga para sa karena ito. Pero hindi sa kaya at magbabago sa pamamahay. Ngunit paano ang ating mga pamilya? Paano tayo makakapag-aral kung wala na ang sistema? Kailangan natin magsikas at ipaglaban ang karapatan natin. Hindi tayo dapat kanina sa mga pagsubok na ito.
Salamat sa iyong mainit na pagtanggap, Dona Victorina. Ngunit paumanhin, ako hindi na magtatagal pa sapagkat mayroon akong bagay na masulitan. Hindi ako makakapayag, Ginoong Simon. Halina't saluhan mo kami at tayo magkwentuhan. Ako yung humingi ng paumanhin, pinipili. Ngunit ito, ang regalo ko para sa bagong kasal. Ako'y natutuwa, saksi ang magaganap ngayong gabi. Pakisuyo na lamang ako kay Don Tiburcio at ako'y mauuna na. Maraming salamat. Oh, Sagani, saan ka pupunta? Punta ako sa Paulita. Kailangan siya makausap ngayon. Dali, ang panganib, mapapahama ka. Kailangan siya makita. Nabulan sa akin, Sagani. Mapanganib. Dito sa Sabdo, maraming mamamatay. Ano pang oras malaki? Kaya huwag ka nang tumuloy pa. Hindi mo mapipigilan. Pupuntahan pa rin siya. Dali! Dali! Napakaganda ng handog ni Ginoong Simon. Ngunit bakit namatay ang Cindy? Madali lamang yung gawa nila. Ngunit sandali, ano ito? Mane Perez, 1 peso kung may bara. Masamang biro yan. Huwag kayong magpaniwala agad. Siguro naman di yan totoo. Ngunit kayo nanggaling sa tao namatay na. Ngunit ito ay sulat ni Crisostomo Ibarra. Yun na alalahanan yan. Halina't tayo kumalat mo kaya. Padre Rene, makita sa niya na lampara. Hoy! Magnanakaw! Yun na ang udyat! Sugod! Sugod! Ang lamparang ito ay may dinamita. Buhay sa Crisostomo Ibarra. Maaaring binabantayan niya tayo. Ito ay kanyang plano. Ngunit, paano siyang nabuhay? Ano ang koneksyon ni Simon sa nagbigay ng latara? Alam ko na, Crisostomo Ibarra at Simon de Isa. Si Sang Taksin, natin si Simon. Senyor Simon, hindi na tuloy ang inyong plano. Tinapon niya sa Sagani ang lamang sa ito. Sige na, Basilio. Tumakbo ka na at umitas sa akin sa iyo. Hindi maaari. Bakit? Bakit ako nabigo sa aking mga plano? Hindi maaari! Ginong Simon! Senyor Simon, Diyos ko, hindi maaari. Saglit, hihingi ako ng tulong. Padre, huwag kang mag-alala. Ang nais ko lamang ay umamin at sabihin. Ang nangyari ay nangyari. Hindi ako makinig, Senyor Simon. Padre Florentino, totoo bang may Diyos na gumagabay sa atin? Hindi ba? Tama, Senyor Simon. Padre, tulungan niyo ho ako. Ayoko mamatay ng may kasamaan. At ayoko may dalang kasamaan hanggang sa kabilang buwan. Padre, kumpis na lang niyo po ako. Hindi ako makinig, Senyor Simon. Padre, plano ko pa ito noon. Muli ako nagbalik upang magiganti sa mga nakapi sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Palagi mong tatandaan na ang buhay hindi lamang puro masaya. Minsan kailangan na rin magharanas ng sakit upang tayo ay matuto. Tandaan. Padre, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit ako ang pinaparusahan. Hindi ka niya paparusahan, anak. Yun ay isang pagsubok lamang na kailangan mong paglagpasan. Naintindihan ng Diyos na ikaw lamang ay naipit sa pagod. At galit kung bakit na gawa mo ang mga bagay na ganito.
Maraming salamat, Padre. Tagal na nakatulog na. Tapos ka na ba? Tapos ko na yung research natin sa naman. Alam niyo ba? Parang totoo yung panaginip ko patungkol kay Edwin sa kasalo. Di ba hindi natapos yung story nila doon sa Minority Capital? Paano sila napunta sa Infinite Studies?